morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Ito na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya may kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorms. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Nakauso po ngayon ang mga katagang Hi October, Hello October, October Wish at marami pang iba. Ganito po ang karamihan sa atin kapag umpisa ng buwan. Dito po kasi natin na ipapakita kung gaano tayo ka-excited sa panibagong simula at panibagong challenges na harapin natin sa month na ito. Pero pakatandaan po natin, hindi lang po dapat sa simula ng buwan, dapat araw-araw puno ng excitement at saya. Ano man ang goal o wish mo ngayong October, alam kong kayang-kaya mo yung maabot, basta wag ka lang mawawala ng pag-asa, tama? Kaya naman ngayong umaga, bumangon na at samahan mo muna ako sa aming programa. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, una maghahatid ng pinakabagong ulat panahon. Makakasama nyo ngayong October 2, 2013, ako pa ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Time check muna tayo, Philippine Standard Time po natin ay 5:01 ng umaga. Noong October 2, 1886, ipinanganak po si Robert Julius Jumpler. Isa po siyang Swiss-American astronomer na pumunta sa United States noong 1915 at nagtrabaho sa Lick Observatory. Noong 1922, sa pamamagitan ng pag-oobserba sa solar eclipse, napatunayan niya ang theory of relativity ni Einstein. Pumanaw po siya noong September 10, 1956 sa edad na 69. At ngayon naman po mga kababayan, balita naman po tayo, nininig po ng magnitude 4 na lindol ang Zambales kahapon. Ayon po sa PHIVOLCS, ang sentro po nito ay nasa 19 kilometers northeast ng Cabangan, Zambales at may lalim na 15 kilometers. Wala pa namang naitalang damage at aftershocks mula po yan sa nasabing pagyanig, pero patuloy po tayo mag-monitor sa mga pangyayari sa ating paligid, kaya tutok lamang dito po yan sa telebisyon ng bayan. At ngayon naman po, para po malaman na po natin ang magiging lagay ng ating panahon sa araw na ito, makakasama po natin si Mr. Samuel Duran, na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Mr. Duran. Good morning, Miss Amor, at sa lahat po ng ating mga kababayan, magandang umaga din po. Mr. Duran, patuloy po sa pagkilos. Ito pong si Bagyong Kidan dito sa loob ng ating PAR at mukha pong talagang pabago-bago po yung direksyon nito, no? Ngayong umaga po, ano po ba yung update natin base po sa kanyang lokasyon, yung lakas po nito, yung direksyon at syempre po, ipaliwanag din po natin sa ating mga kabayan, ano po ba dahilan? Bakit po pabago-bago yung direksyon nitong si Bagyong Kidan? Sa ngayon po, si Bagyong Kidan o Tropical Storm Kidan ay bumilis po siya at medyo nagkaroon na po siya ng pahilagan direksyon. So as of 4 a.m., si Bagyong Kidan po ay nasa layong 880 kilometers silangan po ng Tuguegarao City. May taglay na lakas pa rin po si Kidan na umabot po sa 85 kilometers per hour, malapit po sa kanyang sentro, at may pagbugso din po ng hangin na umabot po sa 100 kilometers per hour. Kumikilos po pahilaga si Kidan sa bilis po na 17 kilometers per hour. At kung hindi po magbabago ng direksyon at bilis si Kidan, inaasahan po natin na by Saturday po ay lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Si Kidan po ay napakalayo pa para po makaapekto sa anumang parte po ng ating bansa. At ito naman po, Mr. Duran, ano pong inaasahan natin na magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito ng Miyerkules? At ano po bang weather system ito po makakaapekto sa ating bansa na magdudulot po ng ganitong weather condition? So dahil pa rin po sa convergence na umiiral po dito sa ating bansa, inaasahan po natin yung Quezon at yung Bicol region, pati na po ang buong Kabisayaan at ang buong Mindanao, ay makakaranas pa rin po ng mga mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Dito naman po sa Metro Manila at yung natitirang bahagi po ng Luzon ay magkakaroon lamang po ng mga pulu-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog.
Mr. Duran, kanina po nabanggit niyo po na sa ngayon po ay wala pa naman pong direktang epekto itong si Bagyong Kidan sa anumang bahagi ng ating bansa. Pero dahil nga po pabago-bago nga po yung direksyon nitong si Bagyong Kidan na maaari nga pong mag-northwest po ulit, posible po ba na ito po ay magkaroon pa ng epekto dito sa ating bansa sa mga susunod pa pong mga araw? Kung mapapansin po natin si Kidan ay nagno-northward na po yung pagkilos niya. So maaari lang po nga magkaroon pa rin siya ng epekto dito po sa may silangang bahagi po ng ating bansa. Pero patungkol po dito sa paghatak pa po niya ng southwest monsoon o habagat, ay sa ngayon po kasi medyo mahina na po yung southwest monsoon natin. At kung sakali man, meron na lang pong epekto dito po sa may western section po ng Visayas or Mindanao. Pero sa ngayon nga po, ngayong lalo na po, ngayong October, ay nagkakaroon na po tayo ng transition period. So ayan po mga kababayan, para po sa mga nakatira dito po sa silangang bahagi ng ating bansa, posible lang naman po na tayo po ay maapektuhan nitong Bagyong Kidan. Yan naman po ay kung magkaroon ulit ng pagbabago sa direksyon nito. At ito naman po, Mr. Duran, dahil nabanggit nyo kanina na maaaring sa Sabado pa po lumabas, so aabutin pa po ng weekend itong si Bagyong Kidan sa ating PAR. Ano po ba yung base po sa inyong mga datos, ano po ba yung pinakamatagal na bagyo na umiral dito po sa ating PAR noong nakaraang taon, para lang po bigyan ng idea yung ating mga kababayan kung gaano po katagal inabot yung bagyo na umiral sa ating bansa noong nakaraang taon. Yan po yung October 2012. Bali po, nung nakaraang October to 2012, nagkaroon po tayo ng 3 bagyo. Ito po sila Tropical Storm Marce, and then Tropical Storm Nina, and then Tropical Storm Ophel. So ang pinakamatagal po na bagyo na nagstay sa atin sa loob po ng PAR ay si Bagyong Nina. So ito po ay nag-umpisa noong October 8 and then nag-exit po noong October 17. So kung titignan po natin yung track niya, and then nagkakaroon po ng pagsigsag dahil po sa mga effect yan ng mga ibang weather system or high pressure area. So kung titignan po natin ay malayo din po yung itong bagyo para po direkta makaapekto po sa ating bansa. So ayan po mga kabayan, narinig po natin ang pangalan po ng bagyo na umiral sa ating bansa na matagal po nagstay dito sa ating PAR ay si Bagyong Nina. Yan po ay noong nakaraang taon. Tandaan po natin yan. At Mr. Duran, ayon po sa inyong forecast, na itong nakaraang araw ang ating pong sunrise ay 5:45 a.m. at ang ating sunset naman po ay 5:45 p.m. So ibig sabihin lamang po, nagkaroon po tayo ng equal night and day. At kahapon naman po, naulit din po yung ganitong forecast. So para po sa kalaman ng ating mga kababayan, magtutuloy-tuloy po ba yung ganitong klase ng inyong forecast? Hanggang kailan po ba natin mararanasan na pantay lang po yung oras ng ating night and day? So inaasahan pa rin po natin na magpapantay pa rin po yung gabi at yung araw o yung haba ng gabi at yung araw hanggang bukas po yan. So dahil po yung effect pa rin ng ating equinoxes ay nagpapatuloy pa rin. However, pagka papunta na po tayo ng December, mas lalamang na po yung gabi at yung umaga naman po ay iikli na dahil po yan sa tinatawag nating solstice naman po. Ayan, dagdag kaalaman po yan para sa ating lahat. Maraming salamat po, Mr. Samuel Duran, sa inyong binahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po bang maipapayo para sa ating mga manonood? Yes, maraming salamat din po. So, lagi lang po tayong maging inform at laging maging handa. At ngayon, mayroon pa rin po tayong nasa mga pag-ulan. So, dapat po, lagi pa rin po tayong magdadala ng payong. Ayan nga po at natunghayan po natin si Mr. Samuel Duran, na weather forecaster ng Pag-asa. At mga kababayan, 3rd week na po ng aming tag-ulan promo. Salamat po sa lahat na nag-text at sa mga nanalo last week, congratulations po sa inyong lahat. Para sa mga gusto rin pong magkamit ng premyo, tutok lamang mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dahil sa last part ng aming program, magkakaroon po kami ng question of the day at pag nasagot nyo yan, magkakamit kayo ng espesyal na regalo mula po yan sa Panahon TV. Kayang-kaya nyo po yan dahil madali lang po ang tanong. Basta't masubaybayan nyo lang ang buong episode ngayong umaga. Ang question at ang mechanics, abangan nyo po yan mamaya. Ngayon dumaka na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang ating araw, yan po ay 5:45 a.m. at ang sunset naman po natin ay 5:45 p.m. So mapapansin po natin na equal po ang ating day and night. At para naman po sa ating moonrise, yan po ay 3:08 a.m. Moonset naman po natin ay 3:43 p.m. Illumination po ay 10%. At para po sa ating phase of the moon, magkakaroon po tayo ng new moon. Yan po ay sa October 5 sa ganap na 8:34 ng umaga.
Para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin ay 7:45 a.m. Yan po ay 0.90 meters at ang low tide naman po ay 12:51 a.m. Yan naman po ay 0.46 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.